Naalala ni Kaori noong kanyang pinaalam sa kanyang nakakataas ang mga nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Iginiit pa ni Kaori sa kanyang nakakataas na talagang nakita niya ang nagliwanag na nilalang, siya ay binabalutan ng banal na liwanag. Sumagot ang lalaki kay Kaori na imposible raw ang kanyang kwento, dahil walang ganoon kalakas na nagsasanay ng ganoon na sining, sigurado raw ba talaga si Kaori na nakita niya ang ganoon na nilalang. Sa kasalukuyan ay tinawag si Kaori nitong kanyang katabi na lalaki. Sinaad pa nito na imposible raw ang kwento ni Kaori na baka malakas ang kanilang captain katulad ng kanyang nakita sa kanyang mga binanggit na nilalang. Dahil walang ganoon kalakas na practitioner, siguradong mayroon daw siyang ibang napagkamalan. Sumagot si Kaori sa kanyang katabi na wala lang daw yon dahil naisip niya lang na baka kasing lakas ang kanilang kapitan katulad sa kanyang nakita. Itong lalaki ay masyado siyang napapaisip kung ano raw ba talaga ang kanilang kapitan. Kanyang natitiyak na isa lang hamak na mayaman na bata ang ginawang kapitan, at nagbayad ng malaki upang agad na tumaas ang kanyang katungkulan. Doon ay pinuri ng kanyang kasama itong lalaki dahil mayabang na sinaad nitong maskulado na lalaki sa kanyang mga kasama na kapag dumating na daw dito ang tao na yun ay tiyak matitikman niya agad ang kanyang malakas na kamao bilang pagbati, ipapaintindi niya sa tao na yun kung sino ang pinakamalakas. Habang patuloy na nagyayabang itong maskulado na lalaki sa lahat niyang mga taga-suporta ay bahagyang dumistansya sa kanila si Kaori dahil masyado raw mayabang itong kanyang kasama, at pinayuhan din niya ang maskulado na lalaki na huwag raw siyang magpakasobra at magdulot ng gulo. Sa kabilang banda, ay makikita itong si Shinji kasama si Miss Yu na sila ay naglakad na upang makipagkita sa mga baguhan na pamumunuan ni Shinji sa isang misyon. Ipinakita din ni Miss Yu sa ating bida ang pangkat na kanyang pamumunuan. Sila ay mayroong 5 miyembro sa kabuuan, 2 babae at 3 lalaki. Sa isip-isip naman ni Shinji na maliban daw sa attribute ni Mika ay medyo karaniwan na lang ang attribute ng iba pang miyembro. Ipinakita din ni Miss Yu ang larawan ng mayabang na lalaki kanina. Dapat daw nabantayan ng mabuti ni Shinji itong si Yoshi Ken. Siya ay dating kabilang sa isang sindikato, ngunit matapos magising ang kanyang wind attribute ay sumali siya sa association. Siya ay mainitin ng ulo at ayaw niyang inuutusan. Nakaramdam naman ng tuwa itong si President Yanagi nang kanyang nakita na dumating na si Shinji, kaya kanyang pinaalam sa mga bagong miyembro na dumating na daw ang kanilang kapitan. Makikita itong si Shinji na seryoso niyang tiningnan ang buo niyang paligid. Habang itong si Mika ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Shinji na kanyang iniisip na kung ito na raw ba ang lalaki na binanggit ng kanyang ama na tumulong sa kanya na si Fuji Shinji. Nang nasa harapan na ng lahat si Shinji ay agad na ipinakilala ni President Yanagi ang ating bida, ang lalaki raw na ito ay ang binabalutan ng kidlat doon sa kabundukan, ngunit maririnig ang boses ni Yoshi Ken na kanya munang pinapatigil si President Yanagi sa kanyang pagpapakilala sa ating bida. Kaya tinanong ni President Yanagi si Yoshi Ken kung mayroon bang problema. Doon ay mayabang na tinanong ni Yoshi Ken si President Yanagi na kung sigurado raw ba talaga siya sa kakayahan ng lalaki sa kanyang tabi. Kapag naging pabigat lang siya pagdating ng oras ng aksyon ay tiyak hihilahin niya sila papunta sa ibaba. Kung magkaganoon ay dapat walang susunod sa lahat niyang mga utos. Nang narinig yun ay ngumiti lang itong si Shinji na kanyang tinanong si Yoshi Ken na kung binabalak raw ba niya na subukan ang kanyang lakas. Sumagot si Yoshi Ken sa ating bida na may halong pagmamayabang na syempre dahil hindi siya umaatres sa kahit anong hamon. Kaya sinabihan ni Shinji si Yoshi Ken na sa tingin raw ba niya na may laban siya sa kanya kahit isa lang hamak na basura ang kanyang antas. Nang narinig ni Yoshi Ken ang sinabi ng ating bida ay hindi niya ito nagustuhan at agad niyang ipinakita ang kanyang abilidad sa ating bida, binalaan din niya si Shinji na kung gusto na raw ba niyang mamatay. At kasabay nito ay wala nang sinayang na oras si Yoshi Ken dahil mabilis siyang tumalon papunta kay Shinji upang bigyan ito ng kanyang malakas na suntok. Pero kahit na ganoon ay nadismaya lang si Shinji na kanyang tiningnan na papalapit na ang suntok ni Ken at kanya itong tinanong na kung ito na raw ba ang abilidad na kanyang ipinagmamayabang. Ngunit sa hindi inaasahan ni Yoshi Ken dahil biglang gumit na sa dalawa si President Yanagi sabay seryoso niyang hinarang ang suntok ni Yoshi Ken upang hindi magalit si Shinji. Seryoso din na tinanong ni President Yanagi si Yoshi Ken na kung binabalak raw ba niya na labagin ang mga utos ng kanilang association. Agad naman na humingi ng paumanhin si Yoshi Ken kay President Yanagi, hindi raw ganoon ang kanyang intensyon, pero kung siya talaga ang kanilang kapitan ay dapat patunayan niya muna ang kanyang lakas, kung hindi ay paano siya rerespetuhin bilang kapitan.
Sabay seryoso na lumingon si Yoshi Ken sa dalawa niyang kasama na nagtanong na kung tama ang kanyang sinabi. Sa takot ng dalawa kay Yoshi Ken ay sumagot sila ng tama, dahil sa mundo raw nila ngayon ay mabilis na ang pag-cultivate at lakas na ang nagpapasya sa lahat. Kung mahina ang kanilang bagong kapitan ay walang gaganahan na sumunod sa kanya. Doon ay ipinaliwanag ni President Yanagi na sila daw ang gagarantiya sa lakas ni Shinji. Ilang araw pa lang ang nakaraan nang mag-isa niyang tinalo ang dambuhalang ahas at nagawang iligtas ang buhay ni Yo. Nang narinig yun ay nagulat itong si Kaori na hindi makapaniwala na kanyang tinanong si President Yanagi na kung sinasabi raw ba niya na ang lalaki na ito ang nagligtas mag-isa kay Miss Yo. Samantalang itong si Yoshi Ken ay labis na nainis dahil malamang swerte lang daw ang lahat ng yun, imposible daw na matalo ng taong ito nang mag-isa ang dambuhalang ahas. Binalaan naman ni President Yanagi ang lahat na kung sino man daw ang patuloy na manggugulo sa kaayusan ay agad papaalisin sa association, kung naiintindihan nila ang kanyang sinabi ay dapat na tumahimik na silang lahat, at mula ngayon ay kanya nang ipapaliwanag ang mga detalye ng kanilang ekspedisyon, kaya makinig silang lahat ng mabuti. Sa misyong ito ay ang kanilang mga tungkulin ay talunin ang isang nilalang na kilala bilang ang Thorn Monster. Hanggang ngayon ay maaring inaakala nila na kaya na nilang iligtas ang mundong ito. Ngunit batay sa impormasyon na kanilang nakalap ay ang nilalang na ito ay mayroong anyong tao at malayang nakakakilos, bago magsisimula ang pagsusulit ay mayroon muna siyang mahalagang sasabihin sa kanilang lahat. Kapag nakapasok na sila sa mundo ng cultivation ay hindi uubra ang kasalukuyan nilang paniniwala, at mula sa puntong ito, ang kamatayan ay palagi silang sasamahan sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang sandali nang nakapasok na ang grupo sa kagubatan kung saan nandito ang halimaw na dapat nilang matalo, makikita si Shinji na kanya nang pinangunahan ang paglalakad sa kagubatan. Habang siya ay nagmamasid sa buong paligid ay napapatanong si Shinji na kung ito raw ba ang itinalagang lokasyon ni President Yanagi, pero kahit isa ay wala man lang siyang nakita na mga halimaw, nagtatago raw ba ang mga halimaw sa ilalim ng lupa. Tinawag naman ni Mika ang pansin ni Shinji at takot na takot pa siyang nagtanong na kung talaga raw ba na magpapatuloy sila sa pagpasok sa pinakagitna ng kagubatan. Iniisip naman ni Shinji na habang papalapit daw sila sa malaking puno na yun ay mas lalong lumalakas ang nararamdaman niyang espiritual na enerhiya, pero wala siyang nararamdamang presensya na anumang halimaw na binanggit ni President Yanagi. Nang nasa harapan na ang lahat ng malaking puno ay binalaan ni Shinji ang lahat na huwag silang masyadong lumapit sa puno. Inutusan din sila ni Shinji na halughugin nila ang paligid ng malaking puno, maghanap sila ng anumang bakas o palatandaan tungkol sa halimaw. Ngunit tinawanan lang ni Yoshi Ken ang ating bida na nagtanong na kung hindi raw ba siya natatakot, ano raw ba ang sa tingin niya na bigla na lang maglalakad ang punong ito o anuman. Sinabi din ng isa na napakalupit naman daw na biro ang mga binanggit ng kapitan. Sumagot sa kanila si Shinji na binalaan na niya sila, kung sadya nilang babaliwalain ang kanyang mga utos ay sila na ang ganap na mananagot sa kahihinatnan na kanilang ginawa. Dahil dito ay naglakad na papalapit si Yoshi Ken sa malaking puno na kanyang sinabi kay Shinji na siya na ang bahala na suriin ang paligid ng malaking puno. Habang hindi maalis ang tingin ng tatlo sa malaking puno ay nasabi ni Yoshi Ken na ang puno raw na ito ay labis na kahanga-hanga, hindi pa raw siya nakaramdam ng ganito kalakas na enerhiya sa mga mahalagang kayamanan na kanyang nakita. Nagsalita naman itong isa pa niyang kasama na kanyang pinaalam kay Ken na sa nakita raw niya ngayon sa ulap ay malapit ng magtanghali. Kung direkta daw silang mag-cultivate dito ay baka mas tumaas pa ang kanilang antas. Sa isip-isip naman ni Ken na kapag ma-absorb daw niya ang lahat ng enerhiya nitong puno ay baka maabot niya ang ikatlong antas ng spring, kapag mangyari yun ay kahit si Miss Yu ay wala nang ibang magawa kung hindi kilalanin ang kanyang lakas. At mas lalong ikinatuwa ni Ken dahil naisip niya na balang araw kapag maabot na niya ang ikatlong antas ay kusa nang lumapit sa kanya ang tatlong magagandang babae at kusa nilang ibigay ang kanilang sarili para lang kanyang pansinin. Kaya wala nang sinayang na oras ang tatlong hangal dahil agad na silang umupo malapit sa puno at nag-cultivate. Habang naglalakad ang tatlo ay lumingon naman itong si Mika sa kinaroroonan ng mga hangal, sabay kanyang tinanong si Shinji na kung magiging maayos lang daw ba ang tatlo doon, sumagot si Shinji na ayos lang sila, kung may anumang mangyari ay siya na ang bahala para sa pag-asikaso. Natuon naman ang pansin ni Shinji kay Kaori na nagtataka dahil nagsaad sa kanya si Kaori na nagkita na daw sila noong nakaraang araw. Sumagot si Shinji na kung talaga raw ba na nagkita na silang dalawa dahil hindi niya ito maalala,
Nagulat naman itong si Kaori na kanyang pinaalam na doon sila nagkita sa itaas ng bundok na binabalutan ng napakalakas na mga kidlat. Nang naalala na ni Shinji na ang grupo pala ni Kaori ang nakita niya sa bundok ay tinanong niya si Kaori na kung napadaan lang daw ba siya doon. Sa tanong ni Shinji ay nainis itong si Kaori dahil mali daw ang hinala ni Shinji, kaya sila pumunta doon sa bundok upang imbestigahan ang pagsabog ng espiritual na enerhiyang kidlat, pero nang dahil kay Shinji ay pinagalitan siya ng kanyang superior ng ilang oras pagkatapos ng pangyayari na yun. At ang mas lalong ikinagalit ni Kaori dahil kahit gaano daw niya pinaliwanag na may isang tao ang sumipsip ng spiritual na enerhiya ng elemento ng kidlat ay ayaw pa rin siyang paniwalaan, si Shinji na nakikinig kay Kaori ay humingi na lang siya ng paumanhin. Sabay pinayuhan ni Shinji ang dalawa na dito lang muna silang dalawa manatili dahil sagana ang espiritual na enerhiya dito. Nagtanong naman itong si Mika kay Shinji na kung hindi daw ba magsasanay ang kapitan kasama sila. Sumagot si Shinji kay Mika na kanyang ipinaliwanag na hindi raw tumutugma sa kanyang attribute ang espiritual na enerhiya na nandito, kaya magsasanay lang sila habang wala siya dito, pero sa kanyang isip-isip na masyado pa rin daw mabait si Mika katulad sa kanyang nakaraan na buhay. Dahil sa paliwanag ni Shinji ay pinasangayunan nito ni Kaori kanila daw gagawin na dito sila magsanay. Ngunit natigil sila sa pag-uusap na masyadong nagulat dahil narinig nila ang boses ng tatlong hangal na humihingi ng tulong, kaya napapatanong si Shinji na kung ano raw ba ang nangyari. Doon ay sumambulat na tuluyan ang nahuli ng malaking puno ang dalawa nilang kasama na lalaki, habang si Ken sa harapan ng puno ay halos hindi makagalaw. Makikita siya na labis na nanginginig ang buo niyang katawan at napapatanong na kung ano raw ba ang nangyari. Bakit bigla na lang gumalaw mag-isa ang malaking puno? Tinawag naman nitong isang lalaki ang pansin ni Ken na sumisigaw na tulungan daw niya siya dahil ayaw pa niyang mamatay. Kaya agad na hinanda ni Ken ang kanyang sarili na kanyang sinabihan ang dalawa niyang kasama na pupunta na daw siya upang iligtas ang kanilang mga buhay. Kasunod nito ay tumalon si Ken papunta sa isa niyang kasama upang putulin ang sanga ng puno. Makikita si Ken na kanyang hinampes ng kanyang punyal ang sanga gamit ang buo niyang lakas. Ngunit lumabas ang pawis sa mukha ni Ken na hindi makapaniwala na kanyang nasabi na hindi raw ito totoo. Nang bumagsak na sa lupa ang isa niyang kasama ay sinigawan niya si Ken na umalis na siya kaagad. Nang narinig yon ay seryoso na tumingin si Ken sa kanyang harapan, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan na siyang tinamaan ng malaking sanga ng puno, dahilan upang magkaroon ng malaking pinsala si Ken sa kanyang katawan. Nang tuluyan nang nawala ng lakas si Ken ay kanyang naalala ang huling sinabi sa kanila ni President Yanagi na kapag nakapasok na sila sa mundo ng cultivation ay hindi na uubra ang kasalukuyan nilang paniniwala, dahil ang kamatayan ay palaging nasa kanilang tabi. At napapatanong din si Ken sa kanyang sarili na kung talaga raw ba na dito na talaga siya mamamatay. Makikita ang malaking puno na ito ay dahan-dahan na lumapit kay Ken upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit nagulat si Ken nang malapit na siyang patayin ng malaking puno ay sabay-sabay na naputol ang mga sanga nito nang dinaanan ito ng mga kidlat. Nang malinaw nang nakita ni Ken na ang ating bida pala ang tumulong sa kanya ay tinawag niya ang pansin nito. Ngunit seryoso lang siyang sinabihan ng ating bida na tumakbo na siya doon upang tumakas dahil siya na ang bahala nitong halimaw. Ngunit hindi pumayag si Ken sa utos ni Shinji na siya ay tumakas, dahil kailanman ay hinding-hindi niya iiwanan ang kanyang mga kasama. Kaya lumingon pabalik sa kanya si Shinji sabay sabi na hindi raw niya inaakala na mayroon din pala siyang lakas ng loob. Sumagot si Ken na siyempre, dahil ang taong iniiwanan ang kanyang kasama ay siyang pinakamasamang uri ng tao. Doon ay kinuha ni Shinji ang punyal sa lupa na kanyang iniisip na dapat daw niyang balutan ng kanyang lightning flame itong punyal. At kasunod nito ay makikita ang punyal na binabalutan na ng kidlat ni Shinji. Nang napansin ni Ken ang ginawa ni Shinji ay nagtataka siya na nagtanong kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Pero tahimik lang si Shinji na hindi tumugon sa tanong ni Ken bagkus hinagis lang niya ang punyal patungo sa sanga ng malaking puno. Nang tumama na ang punyal ni Shinji sa sanga ng puno ay agad na nahulog ang isa pa nilang kasama, maririnig ang sigaw nito na lubos siyang nagpapasalamat dahil iniligtas siya ng kanilang kapitan. Dahil dito ay sumigaw ng malakas ang malaking puno at mahahalata na nagbabago ang kanyang anyo. Binalaan din ni Shinji ang kanyang mga kasama na magmadali na silang umalis dito.
At nang malinaw nang nakita nila Ken kung ano talaga ang halimaw na kanilang nakaharap ay labis silang natakot na halos maihina sa kanilang salawal, dulot ng pagyanig ng lupa na kanilang kinatatayuan. Ang halimaw pala na nasa kanilang harapan ay umabot na ang antas sa level 3 na kilala sa tawag na Ibara Monster. Itong si Ken at ang iba pa niyang kasama ay hindi na nila alam kung ano ang dapat na gawin na napapatanong kung ano raw ba ang halimaw na ito. Samantalang itong si Shinji ay kanya nang ginamit ang natatangi niyang attribute na ang Thunder Flame, sabay seryoso niyang sinabihan ang tatlo niyang kasama na kung nakalimutan na raw ba nila kung ano ang paliwanag ni President Yanagi na ang landas ng cultivation ay laging mayroong kasama na kamatayan. Kung natatakot raw silang mamatay ay mas mabuti pa na itigil na lang nila ang landas ng pag-cultivate. Makikita ang malaking kamay nitong halimaw na kanya itong inangat, kasabay nito ay mabilis niyang sinuntok si Shinji na nagawa namang naiwasan ng ating bida. Dahil dito ay tumalon si Shinji sa itaas ng halimaw upang dito siya maglunsad ng kanyang pag-atake. At nang napansin ito ay inunat ng halimaw ang kanyang dalawang kamay, at sabay-sabay niyang pinakawalan papunta kay Shinji ang marami niyang sanga upang kanyang pabagsakin ang ating bida. Si Shinji na pinapanood na papunta na sa kanya ang maraming sanga ng halimaw ay hindi maalis ang tingin niya dito. Pero sa hindi inaasahan ng halimaw dahil hindi pa nakalapit ang kanyang mga sanga sa ating bida ay agad lang itong nasusunog, dahil lumikha si Shinji ng apoy sa kanyang paligid bilang panangga sa atake ng halimaw. Ang halimaw na dahan-dahan na nasusunog ang kanyang mga sanga ay labis siyang nagulat na agad na dumistansya sa ating bida. Ngunit itong si Shinji ay nagalit na sa halimaw dahil ipinakita na niya ang kanyang kamao na binabalutan ng Thunder Flame. Doon ay tumakbo si Shinji upang suntukin ang malaking puno, ngunit masyadong natakot ang malaking puno na salubungin ang suntok ni Shinji kaya tumakbo siya ng sobrang bilis upang tumakas. Kahit ginamit na ng malaking halimaw ang buo niyang bilis ay hindi pa rin siya nakatakas sa malakas na suntok ni Shinji at kitang-kita ang katawan ng halimaw na ito ay nabutas sa gitna. Nang nasaksihan ni Ken at ang iba pa ang lakas ni Shinji ay hindi sila makapaniwala dahil masyado raw malakas ang ating bida. Samantalang itong si Kaori ay napapatanong kung ganito raw ba talaga ang lakas ng tao na nag-awaken ng lightning attribute. Makikita din itong si Mika na nahulog na ang kanyang loob kay Shinji. Pakiramdam daw niya ngayon ay parang katulad si Shinji sa isang bayani na kanyang binasa sa novels. Iniisip naman ni Shinji na kung ano raw ba ang pakiramdam ngayon ng kanyang mga kasama noong nakita nila kung paano niya pinabagsak ang halimaw sa isang suntok.